Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay isi-share ko po sa inyo yung pinakamadali na setup ng aking wiring diagram. So, hindi na po hiwa-hiwalay. Sa isang thermostat po, magkakasama na po ang thermometer, motor timer, humidity sensor, humidifier, at pwede nyo rin po siyang lagyan ng exhaust fan. So, ano pong thermostat ang ginamit ko? So, ang ginamit ko pong thermostat dito is Lilitech CL7801A. So, yan po yung sinasabi ko sa inyo na 4-in-1. So, kung makikita nyo, tipid po ang ating setup. So, dalawang switch lang. Itong switch na to, siya po ang sa main power. Itong second switch, siya po ang sa light dun sa bumbilya in case na gusto nating silipin ng gabi. Tapos ito pong toggle switch natin, yan na po yung ating, pag naka-up po siya, yan na po yung ating automatic. Pag naka-middle switch, ibig sabihin po patay si heater kahit buhay si thermostat. Pag naka-manual, so dire-diretso lang po ang ikot. So anong purpose po ng manual is pag magse-center kayo ng inyong tray kung ang tray nyo ay swing type. Kung roller type naman, hindi naman po na ganun ka applicable to. So kasi roller type naman. So ang setup nito ay para sa swing type na automatic egg incubator. So nilagyan na rin po natin ito ng limit switches na dalawa. Ang ginamit po natin na motor ay synchronous. Tapos ito pong heater na to ay for demonstration lang naman po. Gumagana pa naman po ito kaso medyo nagloloko yung fan sa loob. Kasi ito po ay meron ng fan sa ilalim. Tapos ang heater po niya is yung nichrome wire po. Ito po ay adjustable na 100 watts to 300 watts. Yung middle po niya 200 watts. Tapos yung up na switch po niya, yan po ang 300. So, iwa 100 lang po natin. Tapos, meron na po siyang blower fan. Ito po ay 24/7 gumagana para po maganda yung circulate ng hangin sa loob ng inyong incubator at balance na balance po. So, dito sa diagram, ipa-flash ko na lang po ito sa last part ng aking video. Madali lang naman po kasi dito po sa aking diagram ay nilagyan ko na po ng color coding, red and black. Makikita naman po sa diagram. So, saka ito pong thermostat na ginamit ko, pagkabili nyo po, mayroon na po siyang kasamang manual at mayroon na rin po siyang diagram. So, ito po yung diagram niya. Andito po na lahat ng settings at saka po ng code. So, itong diagram na to sa likod, transfer ko lang dito. So, ito po yung kanyang connection dito sa thermostat. Ito pong O, BRY, yan po ay connection para sa sensor natin. Ito pong sensor natin ay for na wire po. Ayan po, kung makikita nyo. Meron po siyang nakalagay. So, yung O, orange, black, red, and yellow. So, paano po ang ating setup? So, saksak po natin. Dun sa likod naman po, hindi ko na po, kasi magulo po yung likod. Wala po akong colored wires para magkaroon pa ng color coding. So, ang ginawa ko na lang po talaga yung connection para po mapagana ko ito para po sa inyo. Para po dun sa mga beginner na nakasubscribe sa akin at mga nagtatanong, ito na po, ito po yung magandang setup. Kung hindi po kayo nagtitipid, ito pong thermostat na to ay nabili ko ng 1.7. At ang pinakamaganda dito, hindi na kayo hiwa-hiwalay bibili. Kasi sa isang order nyo, ando na ang thermometer, ando na rin po ang timer. So isang butas na lang ang gagawin nyo sa incubator. Or kung gusto nyo, nakahiwalay ito sa yung board nyo, nakahiwalay sa incubator, nasa taas. So, pakita ko po sa inyo. So, ito pong aking diagram na ginawa. Ipa-flash ko po ito sa last part ng video para sa mga gusto pong
matuto o gusto pong gayanin itong aking setup, so dito po ay kayo na po ang bahala rin dito sa kung paano po. Kasi itong synchronous motor ay kalimitan po ito ay lever type. Ang ibig sabihin po, meron po siyang bakal pa na nakakonekta dun sa swing na pinaglalagyan po ng tray natin. Tapos pwede rin nyo naman po itong palitan ng 14 watts na motor, yung chain type. So hindi naman po ganito yung mangyayaring wiring. So kaya synchronous po yung aking nailagay ngayon kasi ito po yung available ko. Wala na po ako nung 3 pins na motor, yung 14 watts po na ginamit ko dun sa aking chain operated na egg incubator. So buhayin po muna natin para mapakita ko po sa inyo kung gagana ba siya. So dito sa manual, imi-middle switch muna natin. Pag naka middle switch, patay pa na yan si heater saka si motor. So main switch on po natin. So pagkabukas niyo ng main switch, bukas po agad si blower. Automatic po agad na bukas yan. So patay pa si heater, patay pa si motor. So pasukin po muna natin yung general settings ng ating thermostat. So para makapasok po tayo sa general settings ng thermostat, ilolong press lang po natin itong CP. 5 seconds. So yan na po ang general settings. Ang ating pong U10, press S lang po para mapasok pa po natin. Si U10 po ang magsiselect kung ang thermostat na ito ay para sa heat or para sa cooling. So ang ise-select natin ay for heat kasi sa incubator heat ang gamit. So ayun po. Sa U11 naman po, yan po yung ating difference. So itong thermostat na to, sinet ko siya ng 37.6. So 37.6, pag na-meet niya yon, mamamatay po si heater. So yung 0.6 po, kapag bumaba po ng 0.6 dun sa nakaset sa temperature natin sa maximum, so 37.6 kapag bumaba, pag naging 37.0 po siya, dun po mabubuhay si heater. So ayan, nag-exit na po ulit kasi 1 minute na hindi pinipindot po ito ay bumabalik ng kusa sa original na display. So nasa ano na po tayo, nasa U11, yan na po yun. U12, 0 lang po yan kasi ang U12 po, yan po ang delay ng buhay at ng patay ng heater. So naka 0. Pag nilagyan po natin ng 1, ibig sabihin po 1 minute, bumaba na siya ng 37, pero after 1 minute pa siya mabubuhay ko. So kailangan po natin naka 0 lang yan. So sa 13 po, 0 din lang po yan, calibration po yan. Ito pong sa P, wala po muna ito kasi para ito sa humidification ng ating incubator. So exit muna po tayo dyan. Punta po tayo sa U40. So sa U40 naman po, ito po ang ating value ng time sa ating limit switch. So pasukin po natin. Ang 0 po, pag ang nakalagay po dyan ay 0, ibig sabihin ang value ng inyong time sa inyong incubator sa turning mechanism ay seconds lang. Pag ginawa nyo siyang 1, minutes. Pag ginawa nyo siyang 2, ay hours. So ang gagawin ko po muna para sa demonstration, gagawin ko po siyang seconds. So 00 po ang lalagay. So ito pong unang ito ay para dito sa limit switch na to. So punta naman po tayo sa U42. Sa U42 naman po ay dito. So gagawin ko rin po na 00 ang value, seconds po. Okay. Then sa U43, ginawa ko lang 20 seconds para po makita nyo yung interval. So assume na lang po natin na yung 20 seconds ay 2 hours. Ganun din po ang ginawa ko sa U41, naka 20 seconds din lang po para po madali. Kasi kung isiset ko pa to ng 2 hours, sobrang haba na po ng ating video. So ayan po. Yan po muna yung settings na ipapakita ko dito. Yung mga pinipindot ko pong ito, andyan po lahat yan sa
manual. Kasama po nitong thermostat na to pagkabili. So, nilong press ko si pinag-exit. Pumunta tayo sa display. So, ngayon po, punta naman po tayo sa ating automatic. So, pag in-automatic ko po ito, mabubuhay po si heater. Diyan po sa heater naman yan, pwede kayong gumamit ng incandescent light, nichrome wire. So, kayo na po ang bahala kung ano pong gusto nyo gamitin na heater. So, ayan po, umaandar po ang motor. So, bakit hindi po tumitigil? Kasi, wala pong bakal na tumatama doon sa limit switch. Yan po ang sinasabi ko. Kaya, kayo na po ang bahala na mag-set up kung ano ang bagay na tatama doon sa limit switch. Kung ano ang magpupush dito sa switch na to. Kaya umaandar siya kasi walang tumatama na kung ano man dito sa switch. So, ang oras niya ay nandito pa sa kabila. Kasi 20 seconds lang po. So, itatry po natin kung titigil nga ba siya at maglilipat ng power dito sa kabilang switch. So, try po natin kung alin kung nasan yung power niya. So, ayun, nandito po yung power niya ngayon. So, kanina isinet po natin ng 20 seconds. Ayun, mandar na po agad. So, yung power niya nandito na po sa kabila. So, ito naman po ang ating i-push. So, yun, patay po. After 20 seconds, lilipat po yan doon sa kabila. Paki-wait lang po natin. So, ayan po. So, synchronous po yung motor natin. Wala po siyang clockwise, walang counterclockwise. Kaya, dire-diretso lang po siya. Pwede po siyang mag-clockwise, depende sa pasok ng kuryente. So, nandito na po yung kuryente ngayon. Pwede po siyang mag-continue ng ikot. So, yun, bumalik po siya. Nandito na yung power. After 20 seconds, mabubuhay uli po siya. Pero, ang kailangan po talaga is every 2 hours. Pwede rin naman pong every 4 hours. So, ang ginagamit ko po is every 2 hours. So, ayan. Pakita ko lang po ulit. So, ayan. Umandar po ulit. So, gumagana po ang ating timer. So, sa manual naman po. Bakit may manual? Kasi, swing type ang gagawin yung incubator. Para makapaglagay tayo ng itlog, isi-center natin siya. So, ngayon, pagpalagay na po natin at ang center ng inyong incubator ay itong part na to. Teka lang po. Itong part na to ang center. So, hintayin lang natin siyang, so ayan, naka-off lang po. Then, ibababa natin si manual. Manual po natin. Down. So, antayin natin yung lever na tumapad doon sa center. Then, off natin. So, assume po natin na naka-center na ang inyong incubator. Makakapagsalang na kayo ng itlog. Tapos, kapag nakapagsalang na po uli kayo ng itlog, then, huwag niyo pong kakalimutan na si toggle switch ay ating i-automatic para every 2 hours or every 4 hours sa ating settings ay maghahalo si egg. So, ayan, papakita ko rin po sa inyo. So, ito pala yung ating light switch. So, ito to. Itong second switch. Ito po, may pangalan na po siya. So, on natin. So, ayan, nabuhay po. In case na gabi, gusto natin silipin si incubator. Ito po, light switch. Tapos, nilagyan po natin ng 10 amps na fuse para sa safe ng ating gawang incubator. Para in case na may maglapat man na wire or mag-short, magpa-fluctuate ang kuryente sa inyo. So, hindi agad madadamage ang ating incubator. So, pakita ko po sa inyo yung kung mamamatay nga ba siya sa 37.6. Itong sensor, ilalagay natin dito sa heater. So, 34 point. Yan, tumataas po siya kasi nandito siya sa may heater. Pag nag 37.6 po yan, maririnig nyo yung lagitik ng relay. So, yun. Lumagitik na po. Ay, hindi pa pala. Sorry po. 37.6. Ayun. Lumagitik na po si relay. So, tanggalin ko po siya. Patay po si heater niyan. So, wala po yung indicator light. Patunayan na patay si heater.
So, antayin natin mag 37.0. 37.0, mabubuhay ulit po si heater. 37.3. So, yung mataas na value, yun po ang reading ng humidity niya. Yung 58.3 na po yan. Yan ang humidity niya. So, ayun. Kung makikita nyo, na kung maririnig nyo, lumagitik na uli si relay. Buhay po si heater. At, andito rin po ang katunayan na kung nakikita mo nyo po itong bilog na to, ito po. Yung bilog na nasa gitna ngayon, kapag meron po na nakalagay na ganyan na display, katunayan, buhay po siya si heater. So, ayan. Buhay po. So, nagbi-blink po siya kasi yung aking, ito po kasi, may, NG po yan. Hindi ko pa po naayos, pero, ang NG lang naman po dyan is yung fan at yung LED, kaya nagbi-blink po siya. So, itry po ulit natin kung mamamatay ulit si heater. Yun. 37.9 po, namatay si heater. At wait lang po ulit natin lumamig. So, ilalagay ko dito para mabilis lumamig. .0 po, mabubuhay po siya. Yon, buhay po ulit si heater. So, working po ang ating diagram. So, ito pong diagram ko, ipa-flash ko po ito sa last part ng video para dun sa mga beginner natin ay makakuha sila ng idea. At para dun po sa mga hindi pa ganun kagaling sa wiring diagram, meron po kayong reference. So, andito na po lahat. Red and black po ang aking ginamit. So, kita po ba? So, kita naman po ang difference ng black sa red. So, basta po doon sa last part, ipa-flash ko po ito. So, ayan po. Continuous pa rin po ang ating motor. I-try po ulit natin. So, ayan, namatay si motor. After 20 seconds, mabubuhay po ulit siya. Yan, 20 seconds. So, ang power po niya is nandito na. So, click po ulit natin. Patay po ulit. So, hintayin po lang natin yung 20 seconds at dilipat na po ulit ang kuryente. Yung sa timer ng thermostat. Yun. So, working po lahat. So, hindi ko na po papakita yung likod nito kasi medyo magulo. Ano lang po ito for demonstration. Kasi wala po akong colored wires. Yung mga putol-putol ko lang na wire ang ginamit ko, tapos splice lang po para mabuo ko ito. Yun po, marami pong salamat. Doon po sa may mga katanungan, pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page, JCA Incubator, at sa aking Facebook account, Yuan Abella. At pwede rin po kayong mag-comment dito sa video na to. So, dun sa may mga katanungan, libreng-libre lang po. Sasagutin ko po kayo at sana po ay nakatulong po itong video na to para sa ating mga beginner at sa mga gustong magawa ng incubator. Kung gusto nyo mag-upgrade, kung galing kayo sa manual, gusto nyo mag fully automatic, so subscribe lang po kayo sa aking channel at marami pa po akong i-upload na video tutorial about sa paggagawa ng incubator. At sana po itong video na ito ay may nakuha kayong idea. So, yun lamang po at marami